Ano nga yung masusuri ng tao kung ano nga ang uri ng sakit ng kanyang binti, tuhod o paa, tinatawag. Kaya pasusuri ito sa nag-aral. At gaano katotoo lahat ng sinasabi ng nag-aral ay totoo. Sana'y di na nagkamali sa'yo kung lahat ay totoong sinambit. Wala ka na dapat dito na ganyan ang kalalagayan mo. Kung naging totoo lahat ang tinuran sa'yo, maliksik at matatag, higit pa dun sa unang nakita ka ni Constancia. Mahal na mahal ko kayo. Isang palatandaan na patuloy kong pinasisilay sa inyo, ngunit di nyo makita ang kaibahan ng gawa ng tao sa mundo. Yaw na ngang pagwiwika ko at pagtuturan ko ng di nyo nababatid. Ngunit paano nyo mababatid kung di nyo mararamdaman at di nyo makikilala? Sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, binaybay mo at tinura ng marapat. Ikaw na rin ang nagturan, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Dakila po bang Diyos? Dakila ka, o aking Ama. Ang lahat sa buhay ay ikaw lamang. Walang makalilirip ng iyong kapangyarihan, na't tao sa sanlibutan na nagmamasid lamang, maliban ang Espiritu mong taglay na binabatnanahan sa lupa. O Ama, kay puti mong totoo, kailan ka makikilala ng tao na di nagnanasang kamtin kang marapat at di lumuloob naganap na magbago upang makamtan ng tuwirang layon mo, naganap kasiyasiyang buhay. O Ama ko, di naman makita lahat ng hinandog at inalay mo. Noon, ngayon at kailanman walang tugot ka sa paghahandog, pagbibigay mo sa tao, o kay buti mo, kay dakilang totoo, wagas tapat pag-ibig mo. O Ama ko, pagpamanhinan mo ang lahat ng mga anak mo nawawalay sa'yo, na hindi madama, hindi nila makita, yaong layon at nasa mong mabuti sa bawat isa. Ikaw na, Ama ko, magpatawad sa kanila, yamang hindi nila matarok ito, yaong hindi makakita't makadama ng mga aral at kabutihan mo. Kaya't sa wika mong walang kumpay ito, sino man ang magnasa't maglayong makamtan ka, magnanasang tatalikod, tatalikdan ng buhay na pangsanlibutan. Kaya't araw at gabi man, kasiyahang taglay ay nakakamtan. Sa damdamin ay numunukal, ganap mong binubuhay, hindi napaparam at di mamamatay. Kung ang tao'y ikaw ang siyang nananahan, Espiritong iyong ibinikhay. O tao, ano ang palagay nyo
sa binigkas ko't winika ko sama ko. Bilang di nyo nakita at di makikita, pagbubukha ng bibigay binabahagi ko lamang upang ilwal ko't ihahayag ko sa inyo ang tumpak at marapat at dapat, ang tama para sa inyong lahat. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramaneyahana, nekaramaneyahana, nekaramaneyahana. Buhay bang Diyos? Tapat po bang Diyos? Dakila bang Diyos? Mga minamahal, ay, kahirap nga naman kapag ang tao ay tao. Pero alam niyo po ba, kumusta? Natural lang pagkagaling kang nanganak, malaki pa tiyan mo. Pero ikaw rin makakadama niyan kung mabigat pa tiyan mo. Ang tao nga naman, habang di nakikita ang dapat at marapat, mahihirapan niyang tanggapin sa kanyang kalooban. Ngunit kapag ito ay nakamtan, masasabi ng mga totoong tumanggap, O Diyos ko, bakit ngayon lang kita nakilala't nadama? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Kumusta? Kumusta na si... Oh, tama. Hindi na nakapunta. Kasi pag diretsong ganyan, umuwi na, may pupuntahan pa. Nakikumutan. Buhay po ba ang Diyos? Oh, masaya ba kayo? May sakit ba kayo? Lagi niyong tatandaan, kailangan unang gumaling ay para pag magaling ang kaluluwa ay ano ang madama? Alam niyo po, kapag magaling ang kaluluwa niyo, busog at hindi nauuhaw, sigurado, yun ang panlaban ninyo para bigyan kayong lakas sa inyong nararamdaman na magtiwala at manalig kayong matapat na dahil siya'y buhay, hindi kayo pababayaan. Di ba? Hindi niyo po ba pinagninilayan ang gawain ito? Meron siyang pinagtitibay na binubuhay niya yung sa puso niya, sa isip nila, para magtibay na kahit hindi sila nagpagamot, kahit hindi sila uminom ng gamot at pinaglaban nila yung pananampalataya, gumaling sila para may magpatotoo. Kaya yung mga binigyan niya ng karapatan na yung magtibay, tumapang at manalig, magtiwala, magalak. Diba? Katulad ni kapatid. Oh, ikaw ang unang may sakit. Sino unang nawala? Ha? Yan. Sa katotohanan lang sasabihin ng tao, ay simple lang pagka ikaw may sakit ka sa puso at tumigil ang tibok ng puso mo, buhay ka pa ba? Hindi na, no? Sa makatwid, walang simpleng sakit kapag babawian ka ng buhay. Ngunit walang malalang sakit kung hindi ka pa mamamatay. Buhay ba ang Diyos? Tandaan ninyo yan. Pakatandaan ninyo yan. Walang simpleng sakit kapag mamamatay ka na. Ngunit walang malalang sakit kapag gusto ka pang buhayin at mabubuhay ka pa sapagkat ang Diyos ang bumubuhay. Buhay ba ang Diyos?
Kaya, sabi ng iba, oh, simple lang, Eka, yung sakit mo na yan. Sabi naman isa, ay, kawawa ka naman, malala na Eka, yung sakit mo. Eh, bakit? Doon ba ang basihan para mabawi ang buhay? Yun ba ang basihan para ikay mamatay? Kumisan, palalo ang tao. Halika, Eka, inom tayo, inom! Pabawalan ng asawa. Wala, parang bingi yan. Eh, gusto eh. Kahit na ano bang sabihin ng asawa, bingi yan eh. Sasabihin ng ina, sasabihin ng kapatid, sasabihin ng kahit na sino, wala, bingi yan. Ang taong may gusto sa kanyang gusto, bingi. Tama ba? Sapagkat walang pakikinggan kundi sarili. Yun ang tinatawag na bingi sa katotohanan. Hindi inaalam ang katotohanan kung anong makapagdudulot ng kasiyahan at tunay na galak sa katawan. Sapagkat kapag ang katotohanan ang natutunan mo, aba, huwag ka nang maghanap maglibang sapagkat maaaliw ka na sa Diyos mo. Di mo nahahanapin ang masasarap sapagkat masarap na buhay mo. Dahil sa Diyos mong nagpapasarap ng buhay mo. Buhay ba nga, Ama? Kaya, hindi ka na masyadong magtutuon sa kung ano-ano. Hindi mo na papagalin ang utak mo. Isip dito, isip doon, kayod diyan, kayod doon. Nakahiga ka na, iniisip mo pa yung mga cheque mo. Nakahiga ka na, tutulog ka na lang, isipin mo pa yung negosyo mo. Naglibang ka, namasyal ka, may tatawag, negosyo mo. Paano kang nalibang nun? Kahit saan ka pa nakarating, kahit saan ka pa pumunta, kung ang hanap buhay mo iniisip mo, nasa puso mo ba'y paglilibang? Hindi. Ba't umalis ka pa ron? Ganyan din ang pananampalataya. Kahit naririto kayo, kung ang laman ng isip nyo yung nasa labas, wala kayong pagtutuunan, kundi yung isip nyong nasa labas. Kaya bingi kayo. Di kayo makaririnig sa mga sinasabi rito. Kaya pag uwi nyo, ano ba naman eh kayang gawain na yan? Wala akong naramdaman. Yun ba ang panggagamot? Kaya, hindi siya gumaling. Buhay bang Ama? Ngunit, yung nakatuon ng isip at damdamin habang naririto siya, sigurado, nananamnam niya ang bawat himaymay ng salita. Kaya bawat himaymay ng kanyang laman ay nanunuot ang salita. Kaya lahat ng pumasok sa kanyang kaloob-looban, nagdulot ng lakas, sigla, ligaya, gala, pag-asa, liwanag, at buhay. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. O katulad ng batang ito, kung kailang abalang-abala, at tunay na dapat ay makinig sa dapat pakinggan, may demonyong pumasok. Yan ang pagkilos. Kaya nga't sabi ay, anak, huwag mong tanggapin. Huwag kang mabalis at huwag kang matigati kung tunay kang nananalig. Sulong, magtibay ka, manalig kang di mangyayari ang di dapat sa anak mo. At siya'y gagaling. Oh. Kaya buhay ang anak niya. Ganyan lang ang buhay. Mga minamahal, pagarian kayo. May kwento po ako. Bago ako lumabas, tiningnan ko po yung sugat ng aking apo. Sabi ko ay, tingnan ko nga na kaya pala ganun ang salita ng kapatid kong Marisa, ng aking pong mahal na kapatid na Marisa. Apo, nakita niyo na po ba yung sugat ni Brad? Hindi pa ako. Sa bagay po apo kasi po pinatindig na, pinaapak na ganun para magdikit. Tingnan niyo po kung
gusto niyong patahi. Kaya pala sinabi niya yun malaki ang buka at mahaba. Isang pagkakataon po ganyan po dapat nagninilay ang tao. Ako po nasa taas. Nagpakuha po ako ng konting tubig doon sa yung alaga ni Doki. Kaganda ng tanong ko. 9 na taon na po. Yung apo ko'y 7 taon, nautusan kong kumuha noon. Nagsisi po ako. Talagang pinagsisihan ko, ba't nautusan ko pa siya na. Pero, tinanong ko sa Panginoon, Panginoon, bakit po nautusan ko pa? Kasi po'y ganito, anak, kumuha ka nga ng konting tubig. Kaya mo ba yung pitsil na babasagin po manipis lang naman, kaya magaan. Opo, Eka. Huwag mo pupunoy na. Hanggang doon lang ka ako. Sinukat ko pa. Hanggang doon lang ka ako. Mga 2 baso. Kaya mo na yan, ano? Opo, Eka. Katatalikod ko lang. Bag! Sabi. Ano yun? Sabi ko, nako, nakaupo sa hagdan at aray, Eka, aray. Diyos ko ka ako. Na paano ka babata ka? Di siyempre po, takbo ako. Tingnan ko, tumutulo ang dugo. Nakahawa. Ay, sabi ko, sa dating buhay ko po, tatakbo na, manginginig na ako. Ay, Diyos ko. Takbo. Dali, kunin niyo yung aksibal, tsaka bulak. Amoxicillin. Ako po. Panginoon ko, Diyos ko, pinigaha kong ganyan, magsarado. Hindi pa rin po nagsarado. Ay, Diyos ko, tawagin mo ka ako si nanay. Pakitawag mo nga. At sasabihin ko, pasensya na po. Inutusan ko po siya. Paano ba ako nangyari? Kasi po tumama dyan. Bakit naman tumama? Kaluwang ng hagdanan. Yung pala, pagliko niyang ganyan, humampas doon. Kaya bit-bit pa po niya yung pitsil, yung baba ay walang. At yung bubog na tumama din Ngayon po, unfair yata, sabi ko sa sarili ko. Yun ka ako porque hindi ko ba apo Hindi pinatahi. Ring apo ko, patatahi ko. Hindi ka ako. Tiningnan ko po. Nung makita ko, Diyos ko ako. Kalahati lang pala ka ako nung sa bata na yun. Baka hindi pa. Lagpas sa kalahati nung kay Ching-Ching. Nung kay Prince. Sabi ko, Ama, ikaw ang buhay. Ikaw ang nagpapahilom ng sugat. Ikaw po magbubuo nito. Magdidikit. At magbabaho din ito sa patnubay mo. Tsaka ako po, siyempre, umiiyak po. Umiiyak. Sabi ko, nagtapang-tapangan. Kunwari galit. Aba, kasalanan mo yan. Sinasabi ko, huwag kang pupunta ron. Hindi ka sumunod. O sige ka, umiyak ka. Umiyak ka kako. Sige, may gusto niyan. Kasi po, aray. Sige. Siyempre, bata po, hindi mo mapigil. Naku po. Dahil siyempre po, yung magulang, na-stress. Pagkaalam, ang salubong ba naman kasi po, nakita nyo na po ba yung, alam nyo na po ba, yung anak nga, maluwang po duwag din siyempre, kahit lalaki, tiningnan. Huwag mo na akong pagalitan. Pagagalitan ko pa po ba? Nasaktan na nga, sabi niya. Hindi ko na po pagagalitan. Talagang papaluin kita kako pag pinagalitan mo. Kahit ba naman kako kasalanan niya, hindi naman niya din gusto yun. Siyempre po, parang na-stress siya. Nako, sumumpong ang asin. Parang punong-puno at masusok. Alam niyo po, pagkatapos nagpasaya, pagkatapos pinalakas yung nagkwento ng mga nung araw po ng obispo na yon, ng ating arsobispo na dumalaw, tingnan niyo po ang buhay. Nagsususuka po. Sabi ko, anak, mag-aalas 6 na, iwanan kita. Sapagkat ang Diyos ka ako, ang paglilingkuran ko. Nananalig ako pag alis ko. Diyan sa sinuka mo na yun, nilis mo na. Alisin mo na reviews mo. Alisin mo yung awa mo sa anak mo. Magkakonektado yan. Sige, mag-relax ka. Pagkatapos niya makatulog ka, gagaling ka na. Buhay po ang Diyos.
Diyan natin nakikilala ang Diyos nating pinaglilingkuran. Diyan natin napapatotohanan ng Diyos nating pinaglilingkuran na kapag ginusto niya, wala kang inumin na gamot, napapagaling niya. Ngunit kapag ayaw niya at ang kaparaanan niya, uminom ka ng gamot, kahit anong gawin mo, hindi ka gagaling. Ngunit kapag matibay ang pananalig mo at ika'y mabubuhay, may paraan ang lahat. Buhay bang Diyos? Buhay bang Diyos? At tinutokso ako ng kalaban. Pagdating doon, ayaw umakyat yung sasakyan. Ba, muurong. Madulas pala ang paakyat. Sabi ko, hindi po ako makakababa at napakalakas ng ulan. Sabi niya, pilitin na. Sabi niya, umusok. Ang gulo. Sabi ko, umusok. Diyos ko po, Ama. Ano po ba ito? Tinutokso ka. Iniisip, pinapaisip yung iniwanan. Nako, sabi ko, Diyos ko, Ama ko, libangin mo po ako. Ayaw ko pong mag-isip, ayaw ko matakot, ayaw ko pong mag-alala. Narito po ako para makiisa sapagkat kanina nag-anyaya sa mga chapter, ako po ang wala ngayon kung di po ako dadalo. Tulungan niyo po ako ng usapang espiritu. Pasubali ko, anak, mamaya-maya tutugot na ang ulan at uuwi kayong walang ulan. At huwag kang mabahala pagdating mo tulog ang anak mo, pati apo mo. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ang Diyos. Ang ginawa ko po, patawad, Ama. Sige. Nilibang ang sarili, inalis, dumating. Kumusta yung sasakyan? Anong nangyari? Wala. Yung gulong pala umusok. Pero hindi naman nagasgas. Na persa lang na ano. Tapos, hindi ko pa po nabababa yung karga ko. Umakyat na ako nung mauwi na po, nung pauwi na. Sabi ko, didiretso ako. Salamat sa Ama. Purihin ang Ama. Tiningnan ko yung sinabi niya sa akin na tulog pagdating. Tulog po ang dalawang mag-ama. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, marami ang pinagdadaanan na hindi na kayang baybayin, isa-isahin. Ngunit salamat sa Ama na pinakikilala at nakilala at patuloy na kinikilala. Ngunit walang magsasabi sa amin na isa man na kami banal na. Sapagkat hindi pa kami banal. Walang makapagtatalaga sa amin na kami banal, kundi ang Diyos na totoong magsasabi kung totoo kami banal. Ngunit at pasubali, sabi nga po ng Panginoon, pinagsusumikapan, nagsusumakit ang bawat isa na magpakatotoo alang-alang sa tinanggap na Diyos ng liwanag. Nanawa po ang bawat isa patuloy na maghari ay siya sapagkat napakasarap sa piling ng Panginoon. Espiritu banal. Nawa magising kayo at kapag kayo'y pinagbigyan muli gumaling, huwag na kayong tatalikod pa sa inyong pinagmulan na nagbigay ng buhay. Madaling tumalikod, mahirap magbalik loob. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, hilingin natin sa Panginoon, sige nga po, sa masamang panalangin. Diyos ko at Ama ko, tulungan niyo kami na makapagtibay sa aming pananalig, na mabuhay ang aming pag-asa, at maging matatag ang pananampalataya, na patuloy naming kamtin sa isip at damdamin ang iyong pangangaral, ang iyong mga aral, na siyang aming ninanamnam at aming pinagninilayan upang huwag kaming matangay sa anumang pangaagaw na tukso sa aming buhay, bagkus kami maging iyo habang kami naririto bilang katawang tao hanggang sa wakas ng aming buhay, ng kaluwalhatian ay kamtan at buhay na walang hanggan sa pangako mong tahanan
na inuna mo'y anak, na isinugo mo at muling nagbalik upang ipaghanda ang aming kalalagyan. Sapagkat tanging ikaw lamang, ang Diyos na mataas sa lahat, ang kataas-taasan at makapangyarihan na di mapapantayan, sa iyon aming nilalagak ang aming buhay. Amen. Amen po ba? Yan, ang Espiritu nagtuturo ng panalangin. Kaya kayong lahat, humiling kayo ng karunungan sa Diyos upang hindi na kayo maraming dasal-dasal pa. Sapagkat kapag ang Panginoon ang nagturo ng inyong panalangin direkta, ay, sigurado, habang dumudulog kayo, para kayong pinaghe-hele. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Diyos? May bukas pa. Masaya ba kayo? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Nawa, kung paano kayo binigyang pagkakataon na kumilala at makakilala, patuloy nyo pa siyang damhin at kilalanin nang huwag kayong maging anak na sutil. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, patuloy na matigib ng ligaya at saya, at ang pangunawa ay mabuksan sa inyo upang maunawaan ninyo ang dapat nyong gawin at tupdin at patuloy kayong manahan sa liwanag ng Amang Mahal. Espiritu Santo, maghari sa inyo. Pagpalain kayo. Tayo na. Uwi na.